niyo ba na ang pagkahulog ay ang pangalawang sanhi ng aksidenteng pagkamatay ng mga senior citizen sa buong mundo? Tama, 37 million! Kada taon! Kaya ikaw, kung may kasama kang matanda sa bahay, panoorin niyo. Para ating alamin ang ligtas na hakbang gabay para maiwasan ang pagbagsak. Aray ko po! Ano nga ba mga risk factors sa pagkahulog at paano ito maiiwasan? Edad. Ang mga matatanda at mga maliliit na bata ay at risk sapagkat hindi maganda ang kanilang balanse at mausisa sila sa mga bagay-bagay. Kasarian. Ang mga lalaki ay mas madaling mahulog dahil na rin sa uri ng kanilang trabaho tulad ng construction worker o lineman sa kuryente o telepono. Kalusugan. Kapag may problema sa mata o balanse, tiyak na mahihirapan ng isang tao sa kanilang pang-araw-araw na gawain. At gamot. Iba't ibang uri ng gamot tulad ng pampababa ng BP at pampaantok ay nakakadulot ng side effects tulad ng pagkahilo at pagod na nagrarason sa paghuhulog. Marami tayong pwedeng gawin upang makaiwas sa pagkahulog. Sumuot ng magandang footwear na hindi madaling madulas katulad ng sapatos o sandals. Alisin o linisin ang mga kalat sa kwarto para iwas sa tapilok. Gumamit ng tungkod kung kinakailangan. Panatiliing maliwanag ang silid upang makakita ng maayos at kumonsulta sa doktor kung sa tingin nyo ay mahina ang inyong balanse o kaya mag-exercise para ayusin ito. Tama ka dyan, partner. Iwasan na rin natin ang mga gamot na maaaring magdulot ng pagkakahilo, pagkakantok, or pagkakatumba, lalo na pag tayo nasa trabaho or may ginagawa. Oo, lalo na kung ikaw ay isang construction worker or lineman sa kuryente dahil napakadelikado ito. Grabe, partner, akala ko talaga mga accident ng pagkahulog. Pero actually, pwede rin palang iwasan. Siyempre, isa na doon ang pag-exercise at kumain ng masusustansyang pagkain na makakatulong sa ating mga Kung sa tingin mo, ikaw ay may mataas na tsansang mahulog, iscan ang QR code sa inyong mga screen at i-take ang Morse Fall Scale. Ang Morse Fall Scale ay isang self-assessment tool na nagkikilala ng mga taong may malaking tsansang mahulog. Nasa inyong screen ang interpretasyon ng nakuha niyong score. Ang score na 0 to 24 ay nagkakahulugan ng maliit na tsansang mahulog. Ang 24 to 45 naman ay may medium na tsansang mahulog. At ang 45 pataas naman ay may malaking tsansang mahulog. Kung ang score niyo ay nasa medium pataas, may ginang pumadala tayo sa doktor para mailahat ito. Pwede niyong i-scan ang QR code na naka-display para makita ang aming mga reference at makapagsalit kayo tungkol sa pagkahulog. Well, yun lamang. Manitiling ligtas at huwag mahulog.